Naranasan mo na bang mag-crash out ng dahil sa isang tao? Well, I guess naranasan mo nang kumagat sa isang rage bait. Ang rage bait ay pag may isang tao na nang po-provoke ng intentionally para lumabas yung rage mo, para lumabas yung galit mo out of the provocation. Sa madaling salita, ang rage baiting ay pang-aasar hanggang may mag-crash out. And usually, tactic yan ng mga clout chasers sa social media kasi syempre, the more hate, the more engagement. Well, sigurado naman ako na naranasan mo ng ma-rage bait kasi napaka-common na yan ngayon. And nung 2024 pa lang, bago pa ma-invento yung term na rage bait, meron na akong tawag dyan, which is emotional baiting. You don't even know who you playing with. Really follow. Man, shit your dick. Naalala niyo pa ba si Tito Mars? Siya yung ginamit kong example nun sa emotional baiting o kung tawagin niyo is rage baiting. And of course, gumana ng sandali yung pang-rage bait niya pero kalaunan, bumagsak din siya unti-unti and hindi na gumana yung pang-rage bait niya sa mga tao sa social media. Paano ba siya ng rage bait nun? Well, si Tito Mars, yung mga content na ginagawa niya is gumagawa siya ng reaction video o binibigay niya yung mga opinion o comment niya tungkol sa mga issue o mga kaganapan dito sa Pilipinas. And kadalasan, hindi masyadong sensible yung mga opinion niya. And yung naging big break niya kung saan nag-viral talaga siya sa social media is nung nagbigay siya ng comments tungkol sa isang bata na ginawang baunan yung dishwashing liquid. Sana man lang kung yan yung gagamitin ninyo, tinanggal nyo yung label ng smart. Para at least, sa kahiyan man lang nung bata, kapag may nakakita sa kanyang ibang tao, sa malayo, kahit papano hindi halata na yung pinagkakainan niya is originally lagayan ng sabon. Nag-spark yun ng outrage and halo-halong reaction mula sa iba't ibang mga tao sa social media at sa iba't ibang mga influencers. And pagkatapos nun, nag-viral uli siya para sa paggawa ng isang video kung saan kumakain siya ng sardinas and yung reaction niya is sobrang arte. Oh my gosh. Goodness gracious. Dito, obvious na syempre na alam niya na yung mga magiging reaction ng mga tao para sa gagawin niya. And dito na natin talaga matatawag na rage bait na yung ginagawa niya. And understand na ang pagiging viral ay isang opportunity para sa content creator para magkaroon ng long-term impact sa career niya sa social media or para maging isang one-hit wonder siya o isang beses lang sumikat tapos lalaos na din agad. And karamihan sa mga sumisikat sa social media, hindi talaga nila tinitake yung chance para magkaroon ng long-term impact yung pagiging viral nila sa career nila. And fortunately, pagkatapos nun, hindi na gumana yung mga pang-rage bait niya kasi syempre, natututo na yung mga tao na mang-detect ng bullshit. Natututo na yung mga tao na hindi mag-indulge sa mga content na alam nilang sinasayang lang yung oras nila. Ngayon, masasabi natin na si Tito Mars hindi naging stable yung growth niya sa social media accounts niya kasi makikita nyo across different platforms na hindi na ganun kataas yung views niya. May mga 10,000s, 100,000s once in a while pero hindi na siya umaabot sa viral radar tulad ng dati. Pero mababaw pa yan and common na yung ganyan. Ito yung malala. Naalala nyo ba noong 2023 nung nag-viral lang isang drag queen na si Pura Loca Vega para sa performance niya na di umano minamak daw si Jesus Christ and blasphemous daw yung performance niya? Iba yung lala nung issue na to kasi umabot po to sa point na nagkaroon siya ng legal battle at na persona non grata siya sa iba't ibang cities dito sa Pilipinas. Yung performance niya daw kasi, according sa batas, lumalabag sa Article 201 of the Philippine Penal Code na nagbabawal sa indecent or immoral place, scenes, acts, or shows na nag-o-offend sa isang religion. And hindi na natin pwedeng sabihin na hindi niya intention yon. Kasi after nito, inulit niya pa yung ganong klaseng performance. Dito mo na masasabi na nangre-rage bait na talaga siya. Kasi at this point, alam niya na yung ginagawa niya. Alam niya na merong mga ma-offend sa gagawin niya. As a result, no October 4, naaresto siya pagtapos siyang kasuhan ng Hijos del Nazareno para sa mga nasabing reasons. And kinilala siyang persona non grata sa 17 na iba't ibang syudad dito sa Pilipinas. Ngayon, masasabi ko bang sobra naman yun? Well, nag-match lang yung actions niya sa reactions ng mga tao. Una pa lang kasi, nag-backlash na and alam niya na may mga Kristiyanong na-offend. And alam niya na dapat na doon na siya mag-i-stop. Kaso, anong ginawa? Mas ng rage bait pa eh. Alam niya kasi na yung ginagawa niya is magkukos
ng public outrage. Of course, pwede nating sabihin na freedom of expression niya yun and pwede niyang i-present yung sarili niya sa kung paano niya gusto kasi after all, karapatan niya yun. Pero hindi lahat ng karapatan natin to do something ay nagbibigay sa atin ng karapatan para apakan yung paniniwala ng ibang tao. And kahit baliktarin natin, ganun din yan. Unfortunately, common na rin yung pag-apak ng mga so-called Kristiyano sa karapatan o paniniwala ng mga LGBT people. Which is hindi dapat. Kasi doon lang natin ma-achieve yung equality kapag nagre-respetuhan tayo. Kaya ang pinaka-realistic aim dito kung i-advocate ko both LGBT at Christianity is mag-meet tayo halfway para masaya lahat. Ngayon, na-acquit na siya nung June 10 and I guess nagpapatuloy na siya sa mga ganap niya sa buhay niya. Alam nyo, yung umimbento talaga ng rage bait sa Pilipinas ay walang iba kundi ang the biggest rage baiter sa balat ng Pilipinas, si MG. Yung buong career niya, binitbit nung pang-rage bait niya kasi kahit wala pang social media, nang rage bait niya ng iba't ibang mga sikat na personalidad. Ang bansag niya sa sarili niya, disking, kasi gawain niya talaga yun na mang-rage bait ng mga sikat para makakuha ng atensyon. Dati, talagang wala siyang pake sa comments and alam niyang parte yun ng ginagawa niya na makakuha siya ng hate comments para sa ginagawa niya. Basta ang sa kanya lang, makakuha siya ng more views at mas sumikat siya ng sumikat. Inamin niya po yun sa isa niyang video and syempre part na yun ng past niya. Sa totoo lang mga ka-homer ko, wala akong pakialam sa comment. Promise, zero. Nagbabasa pa ako actually. I like reading your comments back in the day. Kahit pinagmumura ako, lahat, I don't care. I was happy kasi nakatingin lang ako sa views. Sigurado akong walang makakatalo sa pang-rage bait ng lumang MG. Kasi alam niyo ba kung ano-ano inaabot ng mga pang-rage bait niya? Huwag natin isama yung hate comments kasi normal na yan. Parte na yan talaga ng pang-rage bait. Ang pang-rage bait niya umabot sa pisikalan, kasuhan, hanggang sa mareklamo siya kay Tulfo. Pero syempre, hindi lahat ng tao ay habang buhay maghahabol ng atensyon. Nagkaroon din siya ng growth kasi syempre meron siyang asawa at anak. Pamilyadong tao na to eh. Ang pangit naman pakinggan kung yung tatay mo o yung asawa mo binubuhay ka gamit ng pangaasar sa mga tao sa social media, di ba? Sa lahat ng mga nang-rage bait sa social media, siya yung nagkaroon ng pinakamalaking redemption na kung tawagin niya is repentance kasi ang laki ng pagbabago sa dating MG sa MG ngayon. Ngayon, yung mga content na ginagawa niya na gustong-gusto ko rin pinapanood is yung pang-expose niya sa mga kasinungalingan ng mga social media influencers, pang-expose sa mga scams, and pagbibigay ng awareness tungkol sa mga nagiging issue dito sa Pilipinas. Lahat yun, nire-research niya muna ng maigi bago niya i-upload para masigurado niya na hindi siya nag-upload ng mga mali-maling impormasyon. Can you believe that? Yung taong galing sa ganito, Wow! Magaling kang kupal ka! Palakpakan ng all-time great na ito. Bigyan ng 2 seconds na palakpak ang ng ito. ganito na ngayon. Kaya ngayon, instead na mag-promote tayo ng ganito, mas maganda kung ibalik nyo yung dati nyong fire. Ibalik nyo yung dati nyong utak. Ibalik nyo yung dating entertainment sa YouTube. Siya yung patunay na kapag nagkamali ka at inako mo yung responsibilidad para sa mga kagagawan mo, may pag-asa ka pa na magbago. Ngayon, meron na siyang 3 million subscribers sa YouTube and consistent na 100,000 plus views hanggang sa millions. Sobrang consistent niya sa paggawa ng mga high quality na mga content and sa pag-i-spread ng awareness na sinisigurado niyang tama talaga yung information na binibigay niya. Kaya I salute this guy. Wala akong pakialam. Sabi ninyo, masamang magburato. And yung isa sa mga natutunan ko sa pagnood kay MG is yung pagkakaroon mo ng 3 chance para pag-isipan yung paggawa mo ng videos kung ikaw ay isang social media creator. Una, habang nire-record mo, pwede mo pang pag-isipan kung ano yung mga sasabihin mo. Pangalawa, habang nag-e-edit ka, pwede mo pang pag-isipan kung isasama mo ba o hindi yung mga sinabi mo. At pangatlo, pwede mo pag-isipan kung i-upload mo ba yung video o may babaguhin ka pa o alisin doon sa mga sinabi mo. Kaya kung isipin mo, yung mga ina-upload ng mga content creator is talagang deliberate. Kasi nagkaroon sila ng 3 pagkakataon para i-review yung content na ginagawa nila pero sobrang immature nila para i-publish yon kahit alam nila na hindi makakabuti yon sa audience nila. Ngayon, bilang isang pangkaraniwang tao, normal lang na mang rage bait ng mga kaibigan, ng mga tropa, yung trip-trip lang.
Pero syempre, matuto kang lumugar. Huwag kang mag-rage bait ng kung sino-sino lang na hindi mo naman ka-close or hindi mo kakilala. Tandaan nyo lang ang isang bagay. Normal lang sa isang tao na magustuhan ang atensyon. Pero ang isang tao na gumagawa ng paraan para makakuha ng atensyon kahit maapakan pa yung kapwa niya, ang tawag doon, attention seeker. Yun lang naman.